Good morning. Muli, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal. Narito muli ang inyong abang lingkod, tagapaghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay patungkol sa Juan Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. At ito'y aking babasahin sa awa ng Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y yayaon, hahanapin ninyo ako. Ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." At sinabi ng mga Hudyo, "Magpakamatay kaya siya?" Kaya niya sinasabing, "Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko?" Sumagot si Jesus, "Kayo'y taga-ibaba. Ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga." "Sino ka ba?" tanong nila. Sumagot si Jesus, "Ako'y yaong sinasabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang ipinapahahayag ko sa sanlibutan." Hindi nila maunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, "Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. At kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniniwala sa Kanya." Salamat sa pagbabasa ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. Ang Ebanghelyong ito, mga minamahal, ay nagpapakilala tungkol sa isang misteryo. Ang misteryo ng Diyos na nanahan kay Kristo. The mystery of God in Jesus Christ. Ang mga talatang ating nabasa, ito ay pagpapatunay ng Juan Kapitulo 1, versikulo
1 hanggang 14. Aking babasahin. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. At sa versikulo 14, naging tao ang salita. At siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Mga minamahal, ang Ebanghelyo ni San Juan, batay sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2 at versikulo 14. Ito po ay nagtuturo tungkol sa Diyos na siyang Espiritu Santo. Ang Diyos ay mula sa walang pasimula. God has no beginning. God is from everlasting to everlasting. Ang Diyos ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. O ang Diyos mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Ang may pasimula, nagmula sa pasimula, ay ang kanyang tinig. Iyon ang pasimula ng Diyos. Kapiling na niya ang kanyang tinig. At ang unang ginawa ng Diyos sa pasimula ay ang pagsalita. Kaya nga, sa Juan 1:1, sa pasimula ay naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Kaya ang Diyos ay marunong magsalita. Mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ang Diyos ay naroon na. At kapiling na niya ang kanyang tinig. Ngayon ang kanyang salita. Ang unang nilalang ng Diyos ay ang pagsalita. Kaya nga sabi rito sa Juan 1, versikulo 1 hanggang 3, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng mga bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Kaya kung ang Diyos ay hindi nagsalita, walang malilikha kahit anumang bagay. So sa pasimula, kapiling na ng Diyos ang salita. At
versikulo 14, naging tao ang salita. At siya ay nanirahan sa piling natin. Ibig sabihin sa piling ng mga Hudyo. Sa piling ng mga apostoles. At itong salita, ito ang tinatawag na unang ipinanganak ng Diyos. Ibig sabihin, unang nilalang ng Diyos. Kaya ito ang pasimula. At ang unang nilalang ng Diyos ay ang pagsalita. At ang salita ng Diyos ay may kasamang kapangyarihan, karunungan, at kapangyarihan, katalinuhan, unawa, at karunungan. Ang salita, karunungan, at kapangyarihan ng Diyos, yan ang Kristo ng Diyos. Kaya ang Kristo, siya ang tinig at salita ng Diyos. So dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3 at 14 ay nagsakatawang tao ang Diyos kasama ang kanyang salita. Kailan nangyari ito? Nangyari ito unang siglo, 1st century, more or less 30 AD. Ito ay nasusulat sa Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Ito ang panahon ng pagbautismo. Sa anak ni Jose at ni Mariang Birhen, na ang pangalan ay Jesus. Basahin natin, Juan Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus. Ibig sabihin si Juan Bautista. Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon bagamat ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumababa buhat sa langit, gaya ng isang kalapate, at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa magitan ng Espiritu Santo. Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Tandaan natin, ang Espiritu bumaba galing sa langit. Siya ang Diyos Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang Diyos Ama, ayon sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3 at versikulo 14 at versikulo 29 hanggang 34 ay nagpapatotoo ang Ebanghelyo ni San Juan na bumaba ang Diyos Ama
na siya ang Espiritu Santo, Ama ni Jesucristo. Tandaan natin, ang bumaba galing sa langit ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na kasama niya ang kanyang Kristo na tinig ng Diyos. At habang bumababa, ang babaan ng Espiritu Santo na siyang Ama ni Jesus, kasama ang kanyang tinig na tinatawag na Kristo, ay tatahan sa katawang tao na ipinanganak ni Mariang Birhen. Ito ang misteryo, mga minamahal, na sinabi ng Juan 1:14, at naging tao ang salita. Ibig sabihin, ang Diyos kasama ng kanyang salita na siyang Kristo na bumaba galing sa langit ay tumahan sa katawan ng tao na anak ni Mariang Birhen ng pangalan na Jesus. Yan ang misteryo tungkol sa Diyos Ama na siyang Espiritu na kasama ang kanyang salita na tinatawag na Kristo, kapangyarihan, karunungan at salita ng Diyos. Bumaba galing sa langit, panahon ng bautismo, tumahan sa katawan ng tao ng pangalan na Jesus, anak ni Mariang Birhen. Yan ay more or less 30 AD. Si Jesus ay edad 30, first century. Pinatotohanan din ito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nanalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan." So ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama nagsasalita. Kasi meron siyang tinig, marunong siyang magsalita. Kaya ang tinig ng Espiritu Santo ay narinig. Habang bumababa ang Espiritu Santo galing sa langit, nagsalita ang Espiritu Santo na siya ang Diyos Ama. Nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalugdan." At sa versikulo 23, na magta-30 taon na si Jesus nang magsimula siyang mangaral. Kaya nang tinahanan ang katawan ni Jesucristo, ang katawan ni Jesus, ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kasama ang kanyang salita na tinatawag na Kristo, kaya si Jesus na anak ni Maria ay nagiging Panginoon at Kristo. Dahil tumahan na sa kanya ang Panginoong Diyos at ang kanyang salita na tinatawag na Kristo. Kaya si Jesus ay nagiging Hesu Kristo, Panginoon at Kristo. Dahil ang Panginoong Diyos kasama ang kanyang Kristo na siyang kanyang salita ay tumahan sa katawang tao ng pangalan ay Jesus. So dito pa lang makita natin
na si Jesus, anak ni Maria at ni Jose, ay tao. Ang sabi ni Juan Bautista, siya ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya Diyos anak. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos, hindi Diyos anak. Hindi dapat baligtarin po yan. Kaya si Jesus, anak ni Maria, sa katawang tao, tao. Ngayon, sino ang Diyos? Ang Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kasama ang kanyang tinig na tinatawag na Kristo. Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, kasama ang tinig, yun ang tunay na Diyos. Si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya ang misteryong ito sa panahon ng bautismo, ito naman ang katuparan ng propesiya ni Propeta Isaias. Sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Ito ang ating mababasa. Isaias Kapitulo 9, kung ating babasahin upang maipaglingkod natin, versikulo 6, ito. Sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Ang bata ay si Jesus. Ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Natupad ito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 34, at sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 23. Kaya, nang tumahan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Dahil ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya ang Panginoong Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na siyang tumahan. Sa katawan ni Jesus. Kaya si Jesus ay naging Panginoon at Kristo dahil ang Diyos kasama ang kanyang tinig na siyang salita, na siyang Kristo, ay nasa loob ng katawan ng taong si Jesus. Kaya nga, si Jesus ay nagiging Hesu Kristo. Ibig sabihin, Panginoon at tagapagligtas. Or siya ang Mesiyas ng Israel. Ang kapahayagang ito, ang nakaalam lamang nito, ay si San Juan Bautista, 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 si San Juan Baut
si Jose, si Maria, at ang mga pinahayagan na ang mga apostoles ni Jesucristo. Pero ang mga buong Israelita ay hindi nila alam ang misteryong ito. Kaya nung nasa loob na ng katawan ni Jesucristo, ang Diyos na siyang Espiritu Santo, ay sinasabi niya sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Pinatutuhanan ni Jesus na ang Espiritu Santo na siyang kanyang Ama ay nanahan sa loob ng kanyang katawan. At siya'y isinugo upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. At ibinibigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong pinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral ang dukha, upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo dahil tumahan sa Kanya ang Panginoon na siyang Espiritu Santo na Ama ni Jesus. Kaya si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Kaya habang nangaral ang Panginoong Jesucristo, nasa loob ng Kanyang katawan ang Kanyang Ama na siyang Espiritu Santo. Na siya ang nagsasalita at ang salita ay ang Kristo. Ang salita ng Diyos, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kaya ang Diyos ay naging tao dahil sumanib o tumahan ang Diyos na Espiritu na siyang Ama sa loob ng katawan ni Jesus. Kaya habang nangaral si Jesus, ay kasama niya ang kanyang Ama na siyang Espiritu Santo. Yun ang tinutukoy sa Juan Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. So, himay-himayin natin versikulo por versikulo ang Juan Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. Ganito. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, Ako yayaon, hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpakamatay kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Ang tanong, sino ang nagsasalita rito na lumalabas sa bibig ni Kristo? Ang nagsasalita ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Sinasabi rito sa Juan Kapitulo 8, versikulo 20 Juan Kapitulo 8, versikulo 28. Ito ang sinasabi. Kaya sinabi ni Jesus,
Kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. Kaya ang nagsasalita sa loob ni Jesucristo ay ang kanyang Ama. At ang tinig ng Ama ay lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Pinapatunayan din ito sa Juan Kapitulo 12, versikulo 49. Ito ang ating mababasa. Sapagkat hindi ako nagsalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin, ang siya nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Kaya ang Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo ang siyang nagsugo sa Kanya. At ang pagsugo ng Ama ay nagsasalita ang Ama. Mula sa loob ng katawan ni Jesucristo at lumabas ang tinig sa bibig ni Jesucristo. Kaya sinasabi ng Biblia na si Jesucristo ay nagiging tagapagsalita ng Diyos. He is the spokesman of God. Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang sinasabi, noong una, nagsalita ang Diyos sa panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ulitin ko, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng kanyang anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang tinalaga niyang nagmamayari ng lahat ng mga bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. So, ang nagiging tagapagsalita ngayon, ibig sabihin, sa panahon ng first century na kung saan kapiling nila si Jesucristo. Kaya sa harapan ng mga Israelita ay ang taong si Jesus na anak ni Maria at ni Jose. Ngunit dahil hindi nila alam na ang Diyos Ama ay nanahan sa katawan ni Jesucristo, ay hindi nila pinapaniwalaan na si Jesucristo ay anak ng Diyos, ang kanilang Mesiyas. Kasi kilala nila si Maria at si Jose. Kaya yan ang nakatagong lihim ng Diyos. Kaunti lamang ang pinahayagan. Kaunti lamang ang nakakilala kay Jesus na siya ay anak ng Diyos na tinahanan ang kanyang katawan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, kasama ang kanyang tinig na siyang kanyang Kristo. Kaya si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay nangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya habang nangangaral ang Panginoon Jesucristo at gumagawa ng mga himala, nagugulat ang mga Hudyo. Bakit ganun siya katalino at bakit may kapangyarihan siyang gumawa ng himala? Pagpapagaling namang may sakit. Dahil ganito ang mga pangyayari. Kaya sabi ni Jesucristo, kung hindi kayo maniwala
sa akin, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi niya rito, sabi niya, Lucas 8:21 hanggang 22. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon, hanapin ninyo ako, ngunit mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpakamatay kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroonan ko. Dito mga minamahal, ang tinutukoy ni Jesucristo, yung darating na mga pangyayari. Na yung pagtanong sa kanya ng mga Hudyo, magpakamatay kaya siya? Hindi magpakamatay si Jesucristo. Siya ay papatayin ng mga Parisiyo at punong saserdote. Dahil inakusahan siyang lumabag sa Sabat, lumabag sa pangumusong na sinasabi niya na kanyang ama ang Diyos, talagang papatayin si Jesus. Ngunit nagbulong-bulungan ang mga Hudyo, ba't hindi tayo makaparoroon sa kanya? Ang katunayan kung bakit, dahil sinasabi ni Jesucristo sa versikulo 23, sumagot si Jesus, kayo'y nasa ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan, ako'y hindi. Alam mo naman natin na ang nagsasalita rito ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya pagkasabi ni Jesucristo, sabi niya rito, ako'y taga-itaas. Ibig sabihin, ako'y taga-langit. Kayo'y taga-lupa. Ibig sabihin, yung taga-itaas, taga-langit, ay ang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ang nanggaling sa langit na bumaba sa lupa, nanahan sa katawan ni Jesucristo. Kanino nila narinig? Mula sa bibig ni Jesucristo. Pero ang nagsalita, yung nagsabing, ako ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya patuloy nating basahin. Kaya sinabi ko sa inyo na mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwalang ako'y si ako nga. Sino nagsalita rito? Si ako. Yung nagsabi, ako'y si ako nga. Kaninong bibig lumabas ang tinig na ako'y si ako nga? Sa bibig ni Jesus. Ang ako'y si ako nga, ang nagsalita roon ay ang Espiritu Santo na siyang Ama ni Jesucristo. Bakit? Sinasabi na kung hindi kayo maniwala na ako'y si ako nga, mamatay kayo. Dahil ang Ama na siyang Diyos Espiritu Santo, ang kanyang pangalan, ako'y si ako nga. Yan ay mabasa natin sa Exodus Kapitulo 3, versikulo 13 at 14. Nang sinugo si Moises ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa sambahayan ni Israel upang ilabas sa Ehipto ang mga Israelita sa pag-aalipin, nagatubili si Moises dahil baka raw tanungin siya, sino ang nagsugo sa iyo? Kailangan daw masabi niya ang pangalan ng nagsugo sa kanya. Nakatulad din dito, sabi ni Jesucristo, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwala na ako'y sinugo ng aking Ama. Na ang kanyang pangalan ay ako'y si ako nga. Kaya sabi ni Jesucristo, kung hindi kayo maniwala
na ako'y si ako nga, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Ang nagsalita, si ako nga. Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo lumabas sa bibig ni Jesucristo. Ngunit iba ang kay Moises. Si Moises ang nagsalita doon sa mga Israelita. Yun ang sinasabi sa Hebrew. Nung una, nagsalita ang Diyos Ama sa magitan ng propeta. Pero ngayon, sa panahon ng 1st century, kahit sa ngayon, ang nagsalita ang Diyos Ama sa magitan ng bibig ni Jesucristo. Kaya basahin natin ang Exodus Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 14. Ito ang sinasabi. Sinabi ng Diyos, sa versikulo, Exodus Kapitulo 3, versikulo, itaas natin, 12 hanggang 14. Sinabi ng Diyos kay Moses, huwag kang mag-alala, hindi kita pabayaan, at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ni Yahweh. Sinabi ni Moses, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming mga ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga. Ni Yahweh, ng Diyos, ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Yan ang pangalan ni Yahweh na sinasabi kay Moises, ako'y si ako nga. Kapag magtanong sila, ano ang aking pangalan? Sabihin mo sa kanila. Sabi ni Yahweh, ako'y si ako nga. Ito rin ang sinasabi ni Jesucristo na kung hindi kayo maniniwala sa akin na ako'y si ako nga, mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan. So kaya dito mga minamahal, ang Diyos na siyang Espiritu Santo na Ama ni Jesucristo, isinugo si Jesucristo sa magitan ng pagtahan ni Jesus sa loob, pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa katawan ni Jesus upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan at sa paningin ng Israel, si Jesus ay tao kagaya nila dahil anak ni Maria at ni Jose. Ngunit, ang lihim ay siya ang anak ng Diyos. Dahil tinahanan siya ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Yun ang nagsugo sa Kanya at nagsasalita sa loob ng katawan ni Jesucristo, lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo, sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas, kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinasabi ko sa inyo mula pa nung una. Marami ako masabi at may hato laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang pinapahayag ko sa sanlibutan. So kung ano ang sinasabi ng Diyos Ama, pagka sinasabi niya, ako'y si ako nga, yun din ang sasabihin ni Jesucristo. Lumalabas sa kanyang bibig. Kaya narinig nila na sinasabi ni Jesucristo, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniwala na ako'y si ako nga. Ang nagsalita ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nasa loob ng katawan ni Jesucristo at lumalabas sa bibig ni Kristo. Kaya tao ang nakikita ng mga Israelita, ngunit
si Jesucristo ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang spokesman. Siya ang tagapagsalita ng Ama. Nananahan sa loob ng kanyang katawan. Kaya sa versikulo 27, hindi nila naunawaan na siya ay nagsasalita tungkol sa Ama. Kita niyo mga minamahal? Hindi maunawaan ng mga Hudyo na nagsasalita sa kanila ay ang Ama. Lumalabas lamang sa bibig ni Jesucristo. Kaya hindi nila maunawaan na siya nagsalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama. Kaya kung anong tinuturo ng Ama, kung ano ang sinasalita ng Ama, lumalabas sa bibig ni Jesucristo at iyon ang narinig ng mga Hudyo, mga Parisiyo, mga Eskriba, mga minamahal. Kaya ang sabi dito, nagsalita ako ayon sa itinuturo sa akin ng Ama at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kaya sabi ni Jesucristo, kasama ko ang nagsugo sa akin. Ibig sabihin, ang Ama, na siyang Espiritu Santo na sa loob ng kanyang katawan, ang nagsusugo sa Kanya, kasama niya habang nangangaral siya. Yan mga minamahal ang misteryo na ating maunawaan sa araw na ito. Sa ating Ebanghelyo Juan, Kapitulo 8, versikulo 21 hanggang 30. At hanggang ngayon, walang nakakilala kay Jesus sa tunay niyang kalagayan. Dahil nakatago sa kanila ang lihim. Kaya sa pangaral ng Ebanghelyo, maraming nagbabasa tungkol sa pagiging tao ni Jesus. Ngunit hindi nila ipinapangaral ang pagka-Diyos ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni San Juan ay nagpapakilala sa pagka-Diyos ni Jesus. Nang kanyang pangalan na itawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya sa mga pinahayagan lamang ang makakilala sa tunay na misteryo ni Jesucristo. Tandaan natin, si Jesus, anak ni Maria at ni Jose, tao. Siya ay anak ng tao at anak ng Diyos. At ang pangalan ng anak ng Diyos ay Jesus. At ayon sa propesiya, Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Dahil ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ng Diyos Ama ay iisa. Kaya nga sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Sino ang nagsalita? Ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Siya, si ako nga. Ang Ama ni Jesucristo, ang tunay na Diyos. Ngunit dahil sa ang pangalan ng Ama ay ibinigay sa anak, kaya sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng mga tuhod. Ang pangalan ni Jesus ay pinakadakila at pinakamataas sa lahat ng mga pangalan. Dahil ang pangalan ni Jesus ang siyang pangalan ng Ama. Siya ang ating Ama na walang hanggan at Diyos na makapangyarihan. Magandang umaga po. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, amen, and amen. Thank you, Lord Jesus.